Kabanata 841. Sino ito? Habang ang iba ay nakatingin sa bawat isa sa pagkabigo, si Manager Huddle, na gumagamit ng kanyang libreng oras, ay pumasok sa silid ng pagtanggap ng VIP. Sa sandaling nakita siya ni Yuma, nagbigay siya ng banayad ng ngiti. Bago sinabi, Manager Huddle, taos-pusong paghingi ng paumanhin para sa pagiging hindi pansin. Sa iyo ngayon, Tagapangulo Yaleman. Napakaraming magagawa. Inaasahan kong tiisin mo ako sandali, sagot ni Manager Huddle. Narinig iyon, sinabi ni Yuma, masyado kang magiliw. Alam na ang Trust Deck Group ay sobrang abala araw-araw. Habang, ganoon, naglaan ka pa rin ng oras upang dumalo, at pinahahalagahan ko iyon. Panipi, bilang tugon, nagbuntong hininga si Manager Huddle bago sabihin. Sa pagsasalita nito, Tagapangulo Yaleman, tinanong ko ang tungkol sa insidente na binanggit mo noon. Gayunpaman, kung nauugnay ito sa mga isyu sa pagbid at panukala, si Chairman Zelli, ang aking superior, ay kasalukuyang walang oras upang tingnan ito. Maaaring maghintay ka muna sandali bago siya makadalaw sa pangyayaring iyon. Panipi, mabuti ang lahat, Manager Huddle. Nagtitiwala ako sa iyong kakayahang gumawa ng kaayusan. Sumagot si Yuma sa isang medyo masalimuot na paraan. Nang marinig iyon, tiningnan ni Manager Huddle ang kanyang relo. Bago sabihin, sa isang nagdududa na tono, gayunpaman, kung ano ang kakaiba, sinabi ni Chairman Zelli na ang tao ay dapat na dumating matagal na. Nagtataka ako kung bakit hindi pa sila nakakarating. Maaari na ba siya rito? Napaisip si Manager Huddle sa kanyang sarili. Habang nahuhulog ang kanyang tingin sa pintuan, tinanong ni Leah, isang babaeng tagatanggap, na, maaari ko bang malaman kung sino ang hinihintay mo, Manager Huddle? Magsalita tungkol sa Diablo. Malapit na lang akong hanapin. Maaari mo bang suriin sa pagtanggap kung dumating na si Miss Bea Yaleman? Panipi, Miss Bea Yaleman. Ulit ni Leah, malinaw na natigilan ng lumingon. Siya kay Bea na nakatayo pa rin sa gilid. Mismong si Yuma at Rose ang natigilan. Ano na lang? Bakit hinahanap ni Manager Huddle si Bea? Kudlid. Manager Huddle. Ang batang babae dito ay si Bea Yaleman. Sagot ni Leah habang nakaturo kay Bea. Sa sandaling marinig niya iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Manager Huddle at sumugod siya sa kanya bago magtanong, Miss Yaleman ka, maaari ba kayong nandito ngayon upang makilala ang Chairman? Panipi. Tama iyan. Dumating ako upang makilala si Chairman Caden Zelli, sagot ni Bea na tumango, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Tama yan, bakit pa ako kalokohan ni Gerald sa ganoong bagay? Sinabi niya sa akin na mayroon siyang paraan, at naniniwala ako na tutuperin niya ang kanyang sinabi. Kudlid. Pagkuha ng kumpirmasyong kailangan niya, sinampal ni Manager Huddle ang kanyang mga hita bago sinabi, nako, hindi ko inaasahan na maaga ka pala nang narito. Inutusan pa ako ni Chairman Zelli na personal akong maligayang pagdating. Panipi, narinig na sinabi niya iyon, lahat ay lalong natigilan kaysa dati. Lalo, na ito para kay Rose na ang bibig ay nakanganga ngayon ng sobrang lapad na halos nakakatawa ito. Manager Huddle, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Mayroon bang isang tao na tinatawag na Caden Zelli sa pangkat? Panipi. Hindi makapaniwalang tanong ni Rose habang nakatingin si Isabel at Yura kay Bea sa nasusunog na panibugho. Isa siya sa mga nakatataas dito na laging pinapanatiling mababang profile. Pinag-uusapan kung alin, Madam Gosling, masama sa iyo na talakayin ang pangalan ng aking superior, hindi ba sa tingin mo? Panipi, tumugon kay Manager Huddle sa isang nagtataka na tono. Ang pagiging isa sa mga nakatataas sa pangkat na Jean Asto ang pagtatrabaho sa likod ng mga eksena, hindi na kailangan para sa mga casual na maliliit na fries upang malaman ang pangalan ni Caden. Humihingi ka ng tawad. Nais ko lang kumpirmahin kung may pagkakamali. Kung tutuusin, si Bea ay isang empleyado lamang sa aking kumpanya. Bakit magkakaroon pa siya ng pribilehiyo na personal mong malugod ka? Sabi ni Rose. Ang tanging nakakaalam kung bakit si Chairman Zelli. Anuman. Narito ka upang makipag-ayos sa proyekto, di ba, Miss Yaleman?
Panipi, magalang na sagot ni Manager Hodel habang nakabilang ang tingin kay Bea. Matapos makita ang matibay na pagtango ni Bea, pagkatapos ay nagpatuloy si Manager Hodel, napakahusay. Naghanda na si Chairman Zelly ng isang seremonya sa pag-sign para sa iyo sa itaas. Kung wala nang iba pa, magpatuloy tayo sa ngayon, hindi ba? Panipi, ha, pinapirmahan na namin ito, sagot ni Bea, namangha. Nauna nang naisip ni Bea na kakailanganin pa niyang makipag-ayos ng mabuti sa pagdating. Kung sa bagay, kahit na may tamang koneksyon si Gerald, tulad ng ginawa ni Yer, bibigyan lamang niya ang kanyang pag-access sa battlefield. Nagulat siya, ang mga bagay ay tumatakbo ng hindi kapanipaniwala. Nang maayos, ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ang kanyang pinsan ay talagang pamilyar sa isa sa mga nakatataas. Mula sa Trust Deck Group, ilang sandali pa ay may dumaan na isang babaeng usher at hinawakan ang bag ni Bea para sa kanya habang sinusundan niya si Manager Hodel sa taas. Maaari ba silang gumawa ng ilang uri ng pagkakamali, nanay? Kabanata 842. Tinanong ni Yer ang katanungang iyon sa sobrang paniniwala niya. Tama iyan, upang isipin na inaangkin pa niya na ito ay dahil sa mga koneksyon ni Gerald. Paano niya nalalaman ang mga taong mataas ang ranggo? Paano ito posible? Inggit na si Isabel. Matapos mapahiya ng ganoon, sigurado silang lahat ngayon ay nakatingin sa dalawang pamilya na may mga panunuyang titig. Si Rose mismo ay iniisip ngayon kung paano nag-withdraw ng $1,000,000 si Gerald kamakalawa lamang. Naalala niya rin ang sinabi sa kanya ni Yer tungkol sa damit ni Gerald. Idagdag ito sa katotohanang nakita na niya ngayon sa kanyang sariling mga mata, na si Gerald ay may kakayahang humugat ng mga kwerdas mula sa loob ng pangkat ng Trust Deck, tiyak na sigurado siya na hindi siya ordinaryong tao. Hamintay ka ng 1 minuto. Putol ni Rose habang si Isabel at ang kanyang ina ay nagpapalitan pa ng mga nakakainggit na salita. Sa inis nila, hindi natin nasisiyasat ng gusto ang background ni Gerald. Talaga nga ba hindi siya isang mahirap? Paano pa siya magkakaroon ng labis na paggasta? Ipapaliwanag nito kung bakit mayroon siyang napakalakas na koneksyon din. Sabi ni Rose sa seryosong tono. Nang marinig iyon, natahimik ang lahat. Kung sa bagay, walang gustong maniwala dito. Gayunpaman, nag-aatubili tulad nila. Maliwanag ang katotohanan. Tumanggi akong maniwala dyan. Hindi posible ito. Panipi, idineklarang pangalawang tiyahin habang umiling-iling siya. Sa katunayan, hindi rin kami naniniwala dyan. Dagdag sina Yer at Isabel ng sabay. Pagkatapos nito, tumahimik sandali si Rose. Dahil siya ay sanay na sa pagiging madulas, ang kanyang kakayahang itago ang kanyang emosyon ay napakahusay na walang mahuhulaan kung ano ang iniisip niya habang siya ay pansamantalang huminto. Gayunpaman, sa paglaon, itinakip ni Rose ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig sa pagkabigla nang mapagtanto niya ang isang nakakatakot. Nakita ang reaksyon niya, maging sina Yuma at Yer ay nakaramdam ng takot. Ina, ano ang nangyayari? Tanong agad ni Yer. Hindi na kailangang maging sobrang gusot, hipag. Marahil ay tinulungan lamang ni Gerald si Chairman Zelly noong nakaraan. Kung totoong nangyari iyon, maaari nang bayaran ng chairman ang pabor kay Gerald. Ang posibilidad na iyon ay hindi sa labas ng tanong, tama ba? Mungkahi ni pangalawang tiyahin. Narinig iyon, kumaibot ang mga talukap ng mata ni Rose. Habang umiling siya bago sinabi, nakalimutan mo na ba ang kasalukuyang natanggap na Lady Yaleman ngayon? Ang nagkakahalaga ng $150,000,000. Panipi, ibig mong sabihin ang kasalukuyan na ibinigay ng mahiwagang G. Crawford. Sa sandaling nabanggit ang pangalang iyon, pansamantalang nilamon muli ng silid ang silid. Panipi tuldok. Tama, si G. Crawford ay tiyak na mula sa pamilya Crawford at si Gerald ay may apelyido din. Maaaring si Gerald talaga ang Mr. Crawford. Kung gayon ang lahat ay mas may katuturan ngayon. Panipi, ang haka-haka lamang ay nagpapadala ng panginginig sa gulugod ni Rose. Habang walang agarang tugon mula sa sinuman, lahat ay may hindi kasiya siyang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Iyon ay
Iyon ay imposible, sigaw ni second tita. Sa ngayon, pigilan natin ang paggawa ng anumang ligaw na hulaan. Tita, instead, hintayin na lang natin si Bea. Siya, para sa isa, tiyak na. Maraming nalalaman tungkol sa kanya kaysa sa alinman sa atin dito. Bukod, kung nabigo siyang makuha ang mga proyekto, magiging malinaw ang lahat. Hanggang doon, wala kaming paraan upang mapatunayan na talagang malakas si Gerald, dagdag ni Isabel. Totoo yan. Fine, hintayin na lang natin ang pagbabalik ni Bea. Panipi, mga 40 minuto ang lumipas nang bumalik si Bea sa wakas. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon siyang 5 mga file ng dokumento sa kamay. Ang kanyang tiyahin at ang iba pa ay hinihintay siya sa pintuan sa buong oras na ito at nang makita ang mga kontrata, laking gulat nila. Naagad silang tumawag, Bea. Ikaw, nilagdaan mo na ang lahat ng iyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Rose. Mayroon na akong 5 pangunahing proyekto. Mula sa pangkat ng trust deck na sumasaklaw mula sa taong ito. Hanggang sa susunod. Tuwang-tuwa na sagot ni Bea. Tingnan mo na subukan mong bulayin ulit ako at ang aking ina. Simula ngayon, napaisip si Bea sa sarili. Matapos sabihin iyon, agad siyang nagsimulang maglakad palayo. Nang hindi man lang nag-abalang tingnan ang nagtataka na. Karamihan, huminto ka dyan, sigaw ni Rose. Anong gusto mo? Manalo ka. Huwag isiping maaari mong kumilos lahat ng smog. Dahil lamang sa nakakuha ka ng ilang mga proyekto. Anuman, gusto. Kung magtanong tungkol kay Gerald. Paano siya napakaraming malakas na koneksyon. At paano sa lupa na nagawa niyang pamilyar. Kay Chairman Zelly sa una. Panipi, Kabanata 843. Hindi ko alam. Bakit hindi mo siya tanungin sa sarili mo? Sabi ni Bea bago kaagad umalis. Tapos na ang lahat ngayon. Tiyak na si Bea ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa oras na ito. Sigaw ni Yera, bakit ka ba nababahala? Marahil ay hindi makakagawa si Bea ng anumang malaki dito. Gayunpaman, hindi siya ang pinakamalaking isyu ngayon. Ang pangunahing bagay na dapat nating alalahanin ay ang anak ni B*H, si Gerald. Kailangan nating alamin kung gaano ang lakas na tunay na hawak niya. Idineklara ni Rose. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, lahat ng may kaugnayan ay nakatanggap ng isang mensahe sa panggrupong chat ng pamilya. Ang tagapag-alaga ng pamilya ay naglabas lamang ng isang pagpupulong ng pamilya, at sila ay magtitipon sa silid ng kumperensya ng pamilya Yaleman sa loob ng 1 oras. Kita mo yan. Mabilis na humingi ng credit si Bea. Ang pagpupulong ay tiyak na nauugnay sa mga proyekto sa oras na ito. Pasiga na, sabi ni second tita. Tumapos si Rose sa kanyang mga braso at ngumiti ng malamig bago sinabi, umuwi na tayo sa ngayon. Nais kong makita kung anong uri ng gulo ang ginawang pagtatapos ng batang babae. Sa oras na ang oras ay tapos na, ang lahat sa pamilya ay nasa silid ng kumperensya ng pamilya Yaleman. Kung sa bagay, ang mga pagpupulong na inayos ni Lady Yaleman ay sa pilitan na dumalo. Mismong si Lady Yaleman ay nasa pangunahing upuan. At tila, nagniningning siya sa kagalakan. Sigurado akong alam na ng karamihan sa inyo kung bakit ako nag-host sa pulong ng pamilya. Tama, nandito kayong lahat. Upang mapanood ako na pinupuri si Bea. To think na nagawa niya ang lahat tapos ng tanghali nang napag-usapan ko lang kaninang umaga. Tiyak na napagsisikapan niya. Hindi lamang niya natapos ang gawain, nagdala pa siya sa aming pamilya ng 5 bagong proyekto. Sa pagsang-ayon ng Trust Deck Group na magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa kooperatiba kay Bea mula ngayon. Masasabi kong ligtas na talagang malaki ang naibigay niya sa pamilyang Yaleman. Inanunsyo ni Lady Yaleman na may ngiti na napakalawak na kahit ang kanyang mga kunot ay tila kumikinang. Narinig iyon, ang lahat ay nakatingin lamang kay Bea na hindi makapaniwala. Moving on, may pag-aayos din ako para ibalita. Hindi lang si Bea ang magiging namamahala sa 5 mga proyekto, ngunit bibigyan din siya ng mga tungkulin bilang pangkalahatang tagapamahala ng departamento ng proyekto pati na rin ang vice-presidente ng Yaleman Construction Group. Idineklara ni Lady Yaleman. Nang marinig iyon, isang nakakabinging ingay ang pumapalibot sa silid.
Mismong si Yer ay nararamdaman na natanggap lamang niya ang isang napakalaking sipa sa gat. Kung sa bagay, bago ang kanyang kaarawan, tiyak na may iba pang plano si Lady Yaleman. Sinabi niya na siya ay magiging presidente ng Yaleman Construction Group, at opisyal niyang ipahayag ito pagkatapos ng kanyang birthday party. Ngunit narito siya, pagbibigay ng post kay Bea sa halip. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Rose na kumikislat ng bahagya. Sa labis sa pag-iisip na masisiyahan si Bea sa mga katulad na pribilehiyo sa kanila mula ngayon. Ipagpatuloy lamang ang pagpapanatili ng isang mahusay na pakikipag-ugnayan sa Trust Deck Group. Bea, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Lady Yaleman. Sa tapos na ang pangunahing anunsyo, ang pagpupulong ay nagpatuloy tulad ng dati. Maraming iba pang mga bagay ang tinalakay bago natapos ang pagpupulong. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Bea, si Rose, na nanatili sa likod, ay lumingon kay Lady Yaleman bago sinabi sa isang hinay na tono, "Inay, bagaman totoo na pinatunayan ni Bea ang kanyang mga kakayahan at dapat talaga siya ay bigyan ng papuri at pampatibay loob, nais kong kumpirmahin kung seryoso ka sa paglalagay sa kanya sa singil. Siyempre ako, si Bea ang nakakuha ng mga proyekto. Likas lamang sa kanya na makuha ang papel na iyan," sagot ni Lady Yaleman. Totoo yun, ngunit isaalang-alang ang katotohanan na kahit ano paman, babae pa rin si Bea. Isinasantabi ang kanyang kakayahang hawakan ng maayos ang tungkulin bilang presidente sa sandaling ito, hindi na siya eksaktong bata, nanay. Tiyak na ikakasal siya sa loob ng susunod na 2 taon o higit at kapag nangyari iyon, mapupunta siya sa ibang pamilya. Nang marinig iyon, natagpuan ni Lady Yaleman ang kanyang sarili. Nadahan-daang kumakalma mula sa kanyang kanina pang kaguluhan. Ano pa, hindi kailanman nagkaroon ng karanasan si Bea na maging isang superior. Siya ay nagtrabaho lamang bilang isang subordinate. Para sa habang siya ay nabubuhay. Simple lang akong nag-aalala na hindi niya mahawakan ang ganitong uri ng responsibilidad kahit papaano hindi pa. Ang isa pang dahilan na nag-aalala ako ay dahil sa kanyang kabaitan. Ginagawa itong madaling kapitan sa panlilinlang. Tingnan lamang ang aming matalinong Yuma. Kahit siya ay nauwi sa panloloko ng mga long, hindi makatiis si Bea laban sa mga ganyang tao. Dagdag ni Rose sabay buntong hininga. Matapos mag-isip sandali, nag-order si Lady Yaleman ng "Sheldon, sabihin mo kay Bea na bumalik sa conference room." Kaagad, Chairman. Narinig iyon, nagpalitan ng tingin si Rose at Yer sa isa't isa, mga smug na ngisi sa kanilang mga mukha. Pagdating ni Bea sa bahay pagkalipas ng ilang oras, galit na sigaw niya, nakakainis nga. Sa oras na iyon, pinuputulan ni Gerald ang mga bulaklak sa balkonahe. Narinig kung gaano siya naiinis, tinanong niya, "Ano ang nangyayari, Bea?" Si Rose, isang tunay na masamang babae siya. "Alam mo, inihayag na ni Lola na ilalagay ako bilang namumuno sa mga proyekto. Handa na ako sa wakas magkaroon ng isang pagkakataon upang sanayin ang aking sarili." Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Rose. Ngunit ang lola ay nauwi sa pagbabago ng kanyang isip sa huling segundo. Ngayon kapwa kami ni Yer ang naatasan. Matapos akong tretuhin ng ganoon ang aking ina, anong karapatan niya na maging bahagi ng anuman sa mga ito? Panipi, Kabanata 844. Tama ang galit ng tono niya habang sinasabi ang lahat ng iyon. Hindi alintana kung bahagi siya o hindi, huwag kalimutan na ikaw ang may kapangyarihan dito. Nakikipagtulungan sa iyo ang pangkat ng Trust Deck, hindi Yer, paalala ni Gerald. Totoo yan, hindi ko na dapat matakot pa. Sa pagsasalita nito, pinsan, nakikita kong naghanda ka ng isang kahon ng regalo doon. Para kanino? Tanong ni Bea habang nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa kanya. Narinig ang tanong niya, pinunasan ng malinis ni Gerald ang kanyang mga kamay at kinuha ang kahon ng regalo bago sinabing, "Nagpaplano akong bisitahin si Lola kapag natapos na ang inyong pagpupulong." Naunang nais ni Gerald na makipagtagpo sa kanya ng mas maaga. Ngunit nang nalaman niya na ang mga Yalemans ay nagkakaroon ng pagpupulong ng pamilya, ipinagpaliban niya ang kanyang plano.
Kung sabagay, ayaw talaga niyang makitungo sa first tita at sa iba. Pa rin, hindi ba ikaw ang usisero? Naisip mo ba na ito ay regalo sa kaarawan para sa iyo? Dagdag ni Gerald na may pisngi ng ngiti sa labi. Naalala niya, sa sandaling iyon, na ang kaarawan ni Bea ay sa loob ng 2 araw. Bilang tugon, inilabas ni Bea ang dila bago sinabi, hindi. Anuman, dahil tapos na ang pagpupulong, bibisitahin ko si Lola. Ngayon, nabalitaan kong maaga pa pala siya ngayon. Panipi, habang ang kanyang tono ay casual, si Gerald ay matapat na. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa dahil siya, pagkatapos ng lahat, tungkol sa talakayin ng pagkakasundo sa kanyang nakakatakot na Lola. Pagdating sa bahay niya, gayunpaman, una niyang nabangga sina Yura at Rose na namamasyal. Ang mag-ina ay medyo nag-iingat kay Gerald sa puntong ito matapos ang lahat ng nangyari. Ano ang ginagawa mo dito sa ganitong oras, Gerald? Tanong ni Yura. Dumating ako upang makilala ang Lola. Sagot ni Gerald. Manalo ka, nakaona si Lady Yeoman. Kung mayroon man, maaari mo lamang itong talakayin. Sabi ni Rose habang nakabraso. Salamat, ngunit mabait akong tumatanggi. Malamig na sabi ni Gerald bago tumalikod upang maglakad palayo sa duo. Hawakan mo dyan. Anong uri ng tono iyon? Galit na, ungol ni Rose nang makita niya kung gaano siya kawalang respeto kay Gerald sa harap ng iba pa niyang mga nasasakupan. May problema ba? Sagot ni Gerald habang tumalikod at tiningnan ulit siya. Sa sandaling makita niya ang kanyang nagyayelong sulyap, sandali, na naging gapos ng dila si Rose, at napunta lamang sa pagsasabing. Panipi tuldok. Wala. Sa pamamagitan nito, napanood niya habang papasok sa bahay si Gerald. Nay, ang bukol na iyon ay lalong lumalabas sa araw. Sa totoo lang, natakot ka ba sa kanya? Tanong ni Yura na hindi nasiyahan. Ano, natatakot? Ako. Sagot ni Rose na hindi makapaniwala. Sa ganoon, simpleng tumango si Yura. Matapos maproseso ang kanyang damdamin para sa 1 segundo, napagtanto ni Rose na ang kanyang anak ay tama. Ang damdamin ay panandalian lamang, ngunit mahinang inalala ni Rose ang kanyang puso sandaling lumaktaw ng matalo ng masulyapan. Siya ni Gerald. Ang emosyon ay maaaring maging kakaiba sa mga oras. Pagkatapos ng lahat ng una niyang makilala si Gerald ilang araw na ang nakakalipas, hindi siya gaanong malamig at malayo sa kanya. Gayunman, sadyang naiinis lang siya sa kanya noon. Hindi niya masyadong iniisip ang tungkol sa kanya, at pasimpleng kinutya niya. Ayon sa gusto niya, upang isipin na iyan ay ilang araw lamang ang nakakalipas. Ngayon, siya pa rin ang parehong tao na may parehong pagkatao. Subalit si Rose ay halos walang kumpiyansa na insalahin siya. Kahit na ayaw niyang maniwala, kailangan lang niya. Napunta siya, sa mga tuntunin na siya nga, ay kinilabutan sa kanya ng masulyapan niya ito. Gayunpaman, bakit siya takot na takot sa kanya ngayon? Chairman, narito si Gerald. Sinabi ni Sheldon na malapit nang dumulog si Lady Yeoman para sa gabi. Natigilan, naisip niya sandali bago sumagot, hayaan mo siya. Kabanata 845. Dahil ang kalagayan ng iyong katawan ay hindi pa napakahusay. Kamakailan, bumili ako ng ilang mga suplemento sa kalusugan para sa iyo, Lola, sabi ni Gerald habang itinabi ang kanyang regalo sabay. Pasok niya, manalo ka, napakadalas na makita kang nag-iisip. Sagot ni Lady Yeoman sa isang solemn na tono. Kung sabagay, si Gerald ay dumating nang walang dala sa kanyang tunay na kaarawan sa araw na iyon. Anuman, kahit na totoo na tinanggihan niya si Julia, dapat niyang aminin na malapit na imposibleng ganap na hatiin ang ugnayan ng ina at anak na babae. Ano pa, sina Gerald at Jessica ay kapwa mga biolohikal niyang apo. Bilang isang lola, siya ay matapat na laging nais na kahit papaano magkaroon ng ilang uri ng pakikipag-ugnay sa kanya. Gayunpaman, nang una niyang makita ang kaawa-awang hitsura ni Gerald, agad niyang naalala kay Dylan. Parehas na magkatulad ang mag-ama, magkatulad din ang kanilang mga katangian. Ang mga ito ay simpleng mga uri ng tao na hindi kailanman gumanti o lumaban-laban sa iba, kahit na sila ay pinagalitan o binugbog.
Matapos ang isang medyo nakagagalit na katahimikan, tinanong ni Lady Yeoman, ang iyong ina ba ay namumuhay ng maayos sa lahat ng mga taon, Gerald? Meron siyang, upang sabihin sa iyo ang totoo, madalas na namimiss ka ng aking ina. Sabi ni Gerald habang umayos ng upo. Manalo ka, nagkakaroon siya ng magandang buhay kahit na siya ay kasama ng isang tao tulad ng iyong ama. Alam ko kung bakit ka narito, Gerald, at obligado akong sabihin sa iyo na hindi ka ugalian. Para sa pamilyang Yeoman na mamigay ng mga pag-aari sa mga mula sa labas ng pamilya, maaari kang sumuko sana. Kung sa bagay, mahigit na 20 taon na ngayon at wala pa akong naririnig na kahit isang salita mula sa babaeng iyon. Natatakot ako na baka ipalagay niya na namatay ako noon pa. Galit na sagot ni Lady Yeoman. Sa ganyan, ngumiti si Gerald bago sabihin, mangyaring huwag. Sabihin iyon, Lola, sa totoo lang wala ako rito para sa alinman sa mga pag-aari ng pamilya Yeoman. Ang dahilan kung bakit ako narito ay upang i-moderate ang sama ng loob mo at nanay. Panipi, katamtaman, hindi na rin ako nabubuhay ng mas matagal pa. Kaya't ano ang punto doon? Bukod, lahat ng ito ay nagsimula nang tumakbo siya mula sa kasal sa taong iyon. Hindi lamang ito naging sanhi ng paninindigan ng pamilyang Lins laban sa mga Yeomans. Tulad ng mga masugid na aso, ito rin ang dahilan kung bakit ang posisyon ng aming pamilya ay patuloy na lumala sa buong mga taon. Habang kami ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya dito noon, kami na ang huli. Tunay na naghirap kami ng husto dahil sa kanya. Ganting sagot ni Lady Yeoman habang lalong nagalit. Habang totoo iyan, ang pamilyang Lins ay nawasak ng iba pa. Sandali, hindi. Sagot ni Gerald habang dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Narinig iyon, natigilan si Lady Yeoman mula sa kanyang paningin. At kung paano niya ito nasabi, nagawa niyang makuha ang sinusubukan niyang ipahiwatig. May sasabihin lang ako dahil nandito na ako ngayon. Hindi ganap, nakasalanan ng aking ina ang tungkol sa nangyari noon. Sa lahat ng nararapat na paggalang, bahagyang responsable ka para sa lahat ng iyon. Bukod, nagbabago ang mga bagay. Maaaring naisip mo na ang aking ama ay isang tagapayat noon, ngunit sino ang sasabihin na nanatili siyang pareho pagkalipas ng 20 taon? Hindi. Alintana, sana ay makapagpahinga ka ng maayos, Lola. Babalikan kita. Ulit ng ilang araw, sabi ni Gerald nang tumayo na siya para umalis. Nagtatakang nakatitig lang sa likuran ni Lady Yeoman paglabas niya ng silid. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon siya ng formal na pakikipag-chat sa kanyang apo, at ito rin ang sandali ng napagtanto niya na si Gerald ay hindi isang mahina na tao tulad ng kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili. Tila ipinahiwatig din ni Gerald ang isang bagay na medyo paandaran sa kanya sa kanilang maikling pag-uusap. Matapos makita si Gerald, sinimulan ng mayordoma ang Reg Along. Iniwan ni Gerald sa kabilang silid. Karaniwan, itatala ng mayordoma ang lahat mula sa pagkakakilanlan ng taong nagbigay ng regalo, hanggang sa nilalaman ng regalo mismo, sa pagtanggap ni Lady Yeoman ng isang regalo. Gayunpaman, natigilan siya nang makita niya ang nilalaman ng kahon ng regalo na ilang sandali niyang nakalimutan na gawin iyon. Sa halip, nagsimula siyang kumatok sa pinto ni Lady Yeoman bago balisa sabihing, si Chairman. Tingnan ang Reg Along ibinigay sa iyo. Ni G. Gerald Crawford. Panipi. Nang payagan siyang pumasok, agad na nanlaki ang mga mata ni Lady Yeoman sa pagkabigla habang tinitignan ang regalo sa mga kamay ng mayordoma. Iyon ay, kung hindi ako nagkakamali, ito ay tila ang Sosuria Involucrate na nabid ni Chairman Thompson mula sa Yanken. Sinasabing ang 1,000 taong gulang na ginseng na ito ay may kakayahang kontrahin ang lahat ng mga sakit at nangangako din ng mahabang buhay. Panipi. AY846AY. Sao. Sosuria Involucrate. Sumagot si Lady Yeoman. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagpapatuloy sa pagtitig sa regalo sa pagkalito. Paano marahil nakuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa napakamahal at napakahalagang bagay? Mismong ang mayordoma ay simpleng ibinaba ang kanyang ulo. Matapos mag-isip ng maikling sandali, sinabi niya, mayroong isang bagay sa aking isipan,
kahit na hindi ako sigurado kung sasabihin ko ito, tagapangulo. Ipagpatuloy mo, sa napagmasdan ko, si G. Crawford ay tila hindi isang ordinaryong tao, sa halip tila pinalalabas niya ang ugali ng isang taong may maharlika. Mayroon lamang isang bagay tungkol sa paraan ng pag-uusap niya. Maaaring mukhang malayo ito, ngunit naisaalang-alang. Muna marahil, si G. Crawford ay maaaring maging misteryoso, panipi tuldok. Iminumungkahi mo ba na si Gerald ay ang pamilya Crawford na si G. Crawford? Sumagot si Lady Yaleman, labis na nagulat nang marinig kahit na iminungkahi iyon ni Sheldon. Bilang tugon, simpleng itinuro ni Sheldon muli ang sosurya na nag-iisa, nagpalaktaw ng puso ni Lady Yaleman. Paano ito magiging posible? Nakita mo ang hitsura ni Dylan sa taong iyon din, tama. Walang simpleng paraan. Hindi, makapaniwalang sabi ni Lady Yaleman. Tagapangulo, sa lahat ng nararapat na paggalang, ang pamilya Yaleman ay hindi naging madali nito sa nakaraang ilang taon. Ang problema ay hindi limitado sa aming mabagal na pagtanggirin na negosyo. Ang panloob na mga away sa loob ng pamilya ay lumala rin. Sa paglipas ng panahon, dahil ilang mga partido sa pamilya ang matapos ang mas malaking pamamahagi ng kuryente sa oras na wala ka na sa larawan. Maaari ba kung ipaalala sa iyo na si G. Yuma Yaleman ay nagdulot din ng maraming problema sa pamilya sa buong mga taon. Panipi, kahit na sa lahat ng mga nangyayari, hindi ba kakaiba na ang negosyo ng pamilya Yaleman ay hindi gumuho? Ilang taon na ang nakalilipas ng una kong mapagtanto na ang isang tao ay dapat na tumutulong sa lihim ng pamilya. Kung tutuusin, ang anumang mga peligro na kinakaharap natin ay mabilis na hinarap at kung makitungo man tayo sa alinman, kadalasan ay maliliit na insidente. Iyon, panipi, ano pa, tandaan kung ano ang nangyari sa mga Lins. Sila ang aming pinakadakilang kaaway at napakalakas din nila noon. Gayunpaman, sa isang solong gabi lamang, ang kanilang buong pamilya ay nalugi. Hindi lamang iyon, ang pamilyang Lins ay natanggal ng buong mapa. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Noong gabing iyon, ito ay nananatiling isang misteryo hanggang ngayon din. Panipi, napakaraming sasabihin ni Sheldon mula ng dati niyang iningatan ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Kung sabagay, natatakot siyang magalit si Lady Yaleman kung sinabi niya ang lahat ng ito. Buti na lang, nakasimangot lamang si Lady Yaleman ngayon. Habang iniisip niya ang tungkol sa Reg Along na dala ni G. Crawford, kalaunan ay napasinghap siya nang ang kanyang ekspresyon ay naging madilim. Hindi alintana kung ano ang katotohanan, ang kasalukuyan mismo ay nagkakahalaga pa rin ng kahit $150 milyong. Kinabukasan ng tiningnan ni Gerald si Bea bago nagtanong. Bukas ang birthday mo, di ba? Paano mo binabalak na ipagdiwang ito? Panipi, hindi ko talaga ipinagdiriwang ang aking kaarawan sa lahat ng mga taon, sagot ni Bea. Sa gayon mababago ito ngayong taon. Pagkatapos ng lahat, narito ako upang ipagdiwang ito kasama mo. Nakangiting sabi ni Gerald. Naantig sa kanyang mga salita, simpleng tumango si Bea. Sa paraan ng pag-iikot niya, gayunpaman, malinaw na mayroon siyang ibang maidaragdag. Sa kabila nito, bago umalis ang tanong sa kanyang bibig, pinigilan niya ang sarili. Tiyak na maghihintay ang tanong. Gayunpaman, nahuli na ni Gerald. Ano, nais mo bang malaman kung paano ko kilala ang mga tao? Mula sa Trust Deck Group, nakangiting sabi ni Gerald. Narinig iyon, umiling si Bea bago sinabi, hindi iyon. Sa halip, nilalayon kong magtanong sa iba pa. Dahil nagtapos ka na para sa ilang oras, iniisip ko kung mayroon ako, alam mo, isang hinaharap. Nahipag, napakahusay mo na, ngunit hindi pa kita nakita na. Tumatawag sa sinumang maaaring maging kasintahan. Habang nasa amin ito, sa palagay ko ay isang magandang batang babae si Gia na napakahusay din ng ugali. Panipi, tiyak na mukhang mas maalaga si Bea kaysa sa hitsura niya. Ang mga labi ni Gerald ay dahan daw ang naging isang mapait na ngiti habang sumagot siya, hindi ako sigurado kung saan ako magsisimula, ngunit Bea, hayaan mo akong may itanong sa iyo. Maput mo ba ang isang taong nabigo na tuparin ang kanilang mga pangako?
Hypothetically, kung ang iyong kasintahan ay nabigo, upang mapunta sa isang lugar kung saan pareho kayong nangako na magkikita, ano ang mararamdaman mo? Panipi, kaya, tiyak na kapwa ako nabibigo at nalulungkot din. Gaano man, katindi at malayo ang isang babae, siguradong pinahahalagahan nila ang mga petsa ng marami. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng mahabang panahon para lamang maghanda sila para sa mga petsa. Ang paglabag sa gayong pangako ay walang alinlangan na magiging isang pangunahing pagkabigo. Though, bakit mo tinatanong yan? Sinira mo na ba ang pangako, pinsan? Panipi, Kabanata 847. Matapos itong pag-isipan ng matagal, natapos ni Gerald na marahang tapikin ang ulo ni Bea at sinabi, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito sa hinaharap. Anuman, bukas ang iyong kaarawan. Maghahanda ako ng kaunting bagay para sa iyo, kaya asahan na. Magulat ka kapag natanggap mo ang iyong regalo. Panipi, ha? Ano ang regalo? Tanong ni Bea habang nilalaro ang dila nito. Nang mapaglarong, hindi nakakagulat kung sinabi ko sa iyo ang sagot ngayon, hindi. Ba, hintayin mo na lang bukas, sagot ni Gerald na may mahinang ngiti bago bumalik sa kanyang silid. Kahit na nakangiti siya nang umalis, maramdaman ni Bea kung gaano talaga siya kataong si Gerald. Hindi ito ang unang pagkakataon na napansin din niya ito. Habang ang kanyang pinsan ay palaging nag-uugali tulad ng isang maasikaso na kuya, siya ay maaaring sabihin na palagi siyang may isang bagay na may bigat sa kanyang isip. Parang hindi talaga siya naging masaya. Pinaghihinalaan ni Bea na may kinalaman ito sa nangyari sa pagitan niya at ng kanyang posibleng hipag. Gayunpaman, dahil tumanggi siyang pag-usapan ang tungkol sa kanya, hindi nagpatuloy si Bea sa pag-praying bilang respeto. Bilang kanyang pinsan, natural na nadama ni Bea ang pagnanasa na tulungan siya at alam niya na ang pinakamadali at marahil ay ang tanging paraan para sa kanya upang tumulong sa ganoong sitwasyon ay upang makagambala sa kanya sa labas ng kanyang pagkadilim. Ang problema ay wala talagang maraming mga tao si Gerald na maaari niyang makasama sa Yanken o hindi bababa sa iyon ang ipinapalagay niya. Habang nagsisimulang pugiling ang mga gears sa ulo ni Bea, lumipas ang oras at dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Habang una niyang binalak na magpareserba sa isang restaurant. Kaninang madaling araw, nakatanggap siya ng isang abiso mula sa kanyang pamilya bago pa siya makatawag. Maliwanag na ang kanyang pamilya ay nag-oorganisa ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagpapatupad ng mga proyekto. Ang lahat ng mga nakatataas sa pamilya ay inanyayahan na dumalo. Pagkatapos ng lahat, napakatagal mula nang gaganapin ang isang pagdiriwang na partido patungkol sa pag-sign ng mga kontrata. Gaganapin. Mula sa maaalala ni Bea, ang huling pagkakataong ginanap ang katulad na pagdiriwang ay 12 taon na ang nakalilipas. Maaaring ipahiwatig lamang nito na ang partido sa oras na ito ay magiging labis na dakila. Napakahusay, sa katunayan, na ang ika-80 taong kaarawan ni Lady Yeoman ay maaaring hindi man makalapit sa karibal nito. Dahil inanyayahan ng mga Yeomans ang bawat isa na posibleng naiisip nila, hindi man lang naglakas loob na isipin ni Bea na patawarin ang sarili. Kaya, kapwa siya at si Catherine ay mabilis na umalis sa venue sa sandaling handa na sila. Bilang isa sa dalawang pangunahing tao na namamahala sa mga proyekto, kina Bea na tumayo sa pintuan kasama si Hera upang batiin ang mga panauhin. Binabati kita para sa pagkuha ng lahat ng mga proyekto, G. Yeoman. Napakabata niya pero sobrang kaya na niya. Gaano kahanga-hanga. Ang hinaharap ng pamilyang Yeoman ay tunay na nakasalalay sa iyo. Ngayon, G. Yeoman. Panipi. Hoy, G. Yeoman. Dapat ay tinutugunan natin siya bilang Chairman Yeoman ngayon. Alinmang paraan, binabati kita. Panipi. Sa oras na iyon, maraming kilalang panauhin ang abala sa pagpuri kay Hera. Kung sabagay, narinig nila na ang pamilyang Yeoman ay pumirma ng mga kontrata para sa 5 pangunahing proyekto. Iyon ay isang agarang pagsay na ang kanilang pamilya ay sumailalim sa isang matinding pag-upgrade. Tiyak na magkakaiba ang mga bagay ngayon. Habang nagpatuloy si Hera sa pagkuha ng papuri pagkatapos ng papuri, si Bea ay tahimik lamang habang nakatayo sa gilid.
Kahit na, siya ang pinakamalaking nag-ambag sa tagumpay na ito, siya ay ganap na hindi pinansin ng karamihan sa mga panauhin. Manalo ka, habang pinamahalaan mong makuha ang lahat ng mga proyekto, huwag isiping makakakuha ka ng isang mataas na kamay. Dahil lamang doon, sasabihin ko ito ngayon, sa akin dito. Magpakailanman ay magiging mas mababa ka sa akin. Sabi ni Yura, habang ngumiti ng malamig kay Bea. Bagaman galit na galit siya sa kanyang puna, wala siyang sinabi. Speaking of which, Bea, birthday mo ngayon di ba? Ha, mukhang, hindi mo magagawang ipagdiwang ito. Dagdag ni Yura na may isang ngisi sa labi habang pinandilatan siya ni Bea. Ilang sandali pa ang lumipas nang magpakita si Lady Yeoman na namumuno sa ilang tao mula sa kanilang pamilya. Nang makita niya ang ekspresyon ni Bea, gayunpaman, agad niyang sinabi, Bea, sana ay mapagtanto mo kung anong uri ng okasyon ang ipinagdiriwang natin ngayon. Tingnan mo ang iyong sarili. Napakalamig at nag-iisa. Marami kaming kilalang mga bisita dito. Ngayon ngunit ang paraan ng pagpapakita mo sa iyong sarili ay magpaparamdam sa sinuman na hindi siya ginustong. Panipi. Hindi mapigilan ni Lady Yeoman na pag-alitan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nagmamalasakit sa kapwa sa kanyang reputasyon at dignidad. Maaaring nakalimutan mo, Lola, ngunit kaarawan ngayon ni Bea. Ngayon, syempre hindi siya nasisiyahan dahil narito siya na tinatanggap ang mga panauhin sa halip na ipagdiwang ito. Panipi, paliwanag ni Yura. Oh, birthday mo ngayon. Ano ang tunay na sorry kaso? Nababigat ka na makitungo sa mga gawain sa pamilya kahit na ito ay iyong espesyal na araw, hindi ba? Sinabi ni Rose na wala sa asul habang sumali siya sa pag-uusap. Hindi ako. Tinanggihan kaagad ni Bea. Narinig ang sinabi ni Rose, kumunat ang noo ni Lady Yeoman. Anuman, ikaw at si Yura ay nakatayo rito dahil pareho kayong namamahala sa mga proyekto. Gayunpaman, tingnan kung paano niya ipinakita ang kanyang sarili, pagkatapos ihambing ang iyong sarili sa kanya. Isipin ang iyong asal sa harap ng mga panauhin. Mukhang tama ang sinabi ng iyong tiyahin. Inaangkin niya na wala kang karanasan sa pagiging superior, at kahit na naisip ko na mabilis kang makakapag-adapt, nagkamali ako. Mukhang talagang hindi mo kakayain ang hawakan ng mga ganitong okasyon. Panipi, hindi mo na kailangang salubungin ang mga bisita. Tumungo lamang sa loob at tingnan kung may iba pa na nangangailangan ng tulong. Same time na sinabi ni Lady Yeoman. Kabanata 848. Habang inaakay niya ang iba pang mga miyembro ng pamilya, natawa si Yura bago malamig na ngumiti kay Bea. Panuuri ng iyong dila o magbabayad ka ng mabibigat na presyo. Para rito, Yura, panasan ang smirk na iyon sa mukha mo. Ungol ni Bea nang tumalikod na siya para umalis. Sa sandaling lumingon siya, gayunpaman, nakita niya roon si Gerald. Nasa kanyang mga kamay ang isang maliit na cake na may 6 na pulgada ang taas. Pagkatapos lamang makita siya ay nabawi ang kanyang katahimikan. Huli ka, pinsan, masayang sabi ni Bea, basta kailangan kong mag-order ng cake na ito para sa iyong kaarawan. Sagot ni Gerald habang iniangat ang cake sa kanyang mga kamay para makita niya ito. Manalo ka. Tunay kang nagmula sa isang nayon. Sino pa ang kumakain ng cake sa panahon ng kanilang kaarawan? Pyle, sabi ni Yura na may isang nakakainis na ngiti. Well, gusto kong kumain ng cake, may problema ka ba dyan? Sagot ni Bea, manalo ka, hindi na rin ako magpapatuloy sa pag-abala sa iyo. Panipi, pang-iinis ni Yura. Hoy, Bea yan. Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa isang kotse na huminto lang sa pasukan ng bahay ng pamilya Yeoman. Dahan-dahan, 5 kababaihan, na lahat ay mukhang kasing edad ni Bea, ang lumabas sa sasakyan. Lahat sila ay pantay na. Maganda at matangkad. May, yes sinya, narito kayong lahat, sabi ni Bea habang kamakaway. Sa kanila, ang mga batang babae ay medyo matalik na kaibigan ni Bea noong siya ay nasa universidad pa. Dahil sinabi ni Lady Yeoman na higit na mas masaya pagdating sa malalaking pagdiriwang na tulad nito. Kahit ang mga nakababatang henerasyon sa pamilya ay pinayagan na mag-imbita ng kanilang mga kaibigan. Si Yura mismo ang nag-anyaya ng ilang dating kaklase niya, at
Nakatayo sila ngayon sa paligid niya, pinagsasama siya. Napakasigla, Bea, sabi ng isa sa 5 batang babae na dumating, na may ngiti sa labi. Sa katunayan, gayunpaman, dahil malaya ako ngayon, pumasok ka. Habang nandito tayo, ipapakilala kita sa pinsan ko. Sabi ni Bea, partikular na binanggit niya si Gerald dahil bahagi ito ng kanyang plano. Hindi lang sila inimbitahan ni Bea dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Inanyayahan din sila upang ang kanyang pinsan ay makilala ang maraming tao dito. Sa ganoong paraan, hindi na siya mag-iisa. Kahit na hindi pa niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang pinsan at kasintahan, nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung ang isang maganda niyang dating kaklase ay nahulog sa kanya. Pagkatapos ng lahat, palaging mahirap sabihin pagdating sa mga bagay na nauugnay sa pag-ibig at mga relasyon. Oh, pinsan mo ba yan? Gaano ka maasikaso sa kanya upang maalala ang iyong kaarawan? Ibig kong sabihin dinala niya ang maliit na cake, sabi ng isa pa sa mga babae. Habang ang kanyang tono ay iminungkahi na ito ay isang papuri, wala sa 5 mga batang babae ang magagawang itago ng maayos ang bahagyang paghamak sa kanilang mga mata. Ang mga ito, pagkatapos ng lahat, mga batang babae na nagmula sa medyo maimpluwensyang mga pamilya din sa Yanken. Kung mas malapit sila kay Bea, tiyak na bibigyan nila siya ng mga regalo sa kaarawan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $800. To think na pinsan lang siya ng pinsan niya ng 6 na pulgadang cake. Ang katotohanang kumanta si Bea ng mga papuri tungkol sa kanya. Noon ay nagdulot lamang ng pagkabigo sa kanila ng higit na malaman nila na marahil siya ay isang kapatagan lamang. Habang hindi nila mapigil ang mapangiti habang patuloy silang nakatingin kay Gerald, agad na nagbago ang kanilang ekspresyon. Nang makita nila ang 4 na matangkad at gwapong mga lalaki na papalapit sa kanila mula sa likuran niya, lahat sila ay nagbihis. Well, hello? Hello? Magagandang kababaihan. Ito ang aming kauna-unahang pagkakataon dito sa bahay ng pamilya Yaleman, at iyon ang kaso para sa iyo rin. Bakit hindi kami magsasama-sama at magkakilala ng kaunti? Sinabi ng isa sa mga lalaki mula sa pangkat. Narinig iyon, lahat sila ay kaagad na nasisiyahan sa kagalakan. Habang sumasagot, oo naman, bakit hindi? Mismong si Yer ang ngumiti nang makita niyang hindi na sila mapakali ni Gerald. Isang lakad, fancy iminumungkahi mo iyan. O sige, paano ito? Aayusin ko ang isang lingkod na mangganguna sa iyo. Bilang palitan, mas mahusay mong panatilihin ang kumpanya ng mga kagandahang ito ng maayos. Panipi, mahusay na ideya. Bulalas ng mga magaganda sa kanilang saya. Kabanata 849. Si Bea naman ay hindi nasisiyahan na marinig iyon. Kung sa bagay, sa sasabihin niya, malamang nahulaan niya na partikular niyang inanyayahan ang kanyang mga dating kaklase na ipakilala ang kanilang pinsan. Sinasadya talagang gawin ito ni Yer. Mas masaya ka sa akin. Hindi na kailangang maglakad-lakad sa kanila. Galit na sabi ni Bea. Nakikita kung gaano siya galit na galit, simpleng nagkatinginan ang mga kaklase niya bago nagpaut habang papasok sa bahay kasama si Bea. Habang naglalakad sila sa likod ng bakuran, hindi mapigil ang mapabuntong hininga ni Gerald. Alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Bea. Habang naiintindihan niya na nais lamang niyang makuha siya ng isang kasintahan mula sa kabaitan, wala talaga siya sa mood na makilala ang higit pang mga babaeng kaibigan sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naging estranghero sa pagkakaroon ng problema mula sa pagiging masyadong nakakabit sa kanyang mga kaibigan na babae. Si Alice ay isang halimbawa ng aklat na halimbawa, dahil doon, tinatrato lamang ni Gerald ang mga kagandahan mula sa pananaw ng isang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, ang mga batang babae mismo ay hindi kahit na interesado na makipag-usap sa kanya, kung sa bagay, wala sa kanila. Ang tumangala kay Gerald, dahil dito, medyo mapurol ang kapaligiran. Maya-maya pa, muling lumapit sa kanila ang barkada ni Yer bago sinabi, well hello there, mga dilag. Nagkita ulit tayo, panipi. Sa katunayan, napakagandang pagkakataon na nagkataon. Sagot ng mga batang babae na may mga ngiti sa kanilang mga mukha.
Mukhang hindi maiiwasan ang pagkakakilala natin. Dahil kahit ang kapalaran mismo ang nagtutulak sa amin, bakit hindi gamitin ang pagkakataong ipagpalit ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnay? Sa linya, ipinapangako namin na dadalhin ka namin sa iba pang mga masasayang lugar sa hinaharap. Sabi ng isa sa mga dating kaklase ni Yure na may kaakit-akit na ngiti sa labi. Habang sinasabi niya iyon, ang iba pang mga kaibigan ni Yure ay tumingin kay Gerald na may mga mapanirang mata. Kaya ikaw ang pinsan na naririnig natin. Tingnan lamang ang maliit na cake. Hindi rin maibabahagi ng mga kagandahan ito sa kanilang mga sarili. Bakit hindi ka nakakuha ng mas malaki? Panipi, kinutya pa ang ibang lalaki. Matapos sabihin iyon, nagpatuloy silang makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnay sa isa't isa. Napansin na si Bea ay ngayon ay nakatingin sa kanila na may puot. Nagpasya silang huwag nang manatili doon. Nagpalit-palitan sila ng hindat sa mga dilag bago tuluyang umalis. Aba, hindi ko alam na pupunta ka. Kung hindi man, tiyak na. Nakakuha ako ng mas malaki. Haha, sabi ni Gerald habang tawa ng tawa. Narinig iyon, simpleng lumibot ang kanilang mga mata sa mga dilag. Ni hindi nila maaabala ang pagtugon nito. Sabihin mo May, hindi ako sigurado kung napansin mo, ngunit hindi ba isa sa mga gwapong lalaki na iyon mula pa noong una? Klaus Wayne mula sa Wayne Group. Oo, siguradong siya yun. At ang nakasuot ng baso ay si Lionel Zink, tama ba? Ang isa mula sa Dynamics Information Technology Corporation. Narinig ko na ang kumpanya ng kanyang pamilya ay malapit ng may lista. Panipi, di asterisk man. Tulad ng inaasahan, walang ordinaryong tao ang maaaring nasa loob ng pangkat ng mga kaibigan. Kung sa bagay, lahat sila ay mula sa maimpluwensyang pamilya. Panipi, well hindi ka ba nasasabik? May crush ka ba sa isa sa kanila o kung ano? Panipi, habang si May at ang iba pang mga batang babae ay nagpatuloy sa pagtalakay sa kanilang sarili ng nasasabik, napabuntong hininga. Lamang si Bea bago tumingin kay Gerald. Talagang pinahahalagahan kita sa pagbili mo sa akin ng cake na ito. Pinsan, ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang ko ang aking kaarawan sa isang tao maliban sa aking ina, kaya hanapin natin ang isang lugar upang ibahagi ang cake sa pagitan natin, sabi ni Bea habang nakahawak siya sa mga kamay ni Gerald, lubos na naantig sa kanyang pag-iisip. Parang isang plano, habang papunta silang dalawa upang tangkilikin ang cake, si Sheldon, ang mayordoma, mismo ay labis na abala. Dahil kumalat ang balita na ang mga Yalemans ay bumalik, ang sangkawan ng mga tao ay patuloy na dumarating sa buong umaga. Ang kamangha-manghang eksena ay halos hindi may kumpara sa ika-80 taong pagdiriwang ng kaarawan ni Lady Yaleman na, kung saan ay awkward na tahimik sa lahat ng oras. Gayunpaman, dahil pinayagan ni Lady Yaleman na maimbitahan ang mga bisita, marami sa mga panauhin doon ay hindi kahit mga tao na personal na kilala ng pamilya. Malapit na ay mag-aalas 3:30 at karamihan sa mga kilalang panauhin ay nakarating na noon. Alam iyon, saka pumasok si Yure sa sala upang ihatid sila sa susunod. Dahil may kailangan pang tumayo sa pintuan, pumalit si Sheldon sa pwesto ni Yure. Medyo matagal pa ang lumipas, at hindi marami pang mga panauhin ang inaasahang darating, nang tumalikod si Sheldon upang muling pumasok sa bahay. Gayunpaman, bago niya ito magawa, nasulyapan ng sulok ng kanyang mata ang isang pangkat ng mga kotse na patungo sa bahay ng pamilya Yaleman. Namilipit ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makita niyang lahat ng mga kotse sa loob ng pangkat na iyon ay mga mamahaling kotse. Napakagilaw, habang totoo na mayroon ng hindi bababa sa 100 mga mamahaling kotse ay naruroon dahil ang marami sa mga bisita ay, pagkatapos ng lahat, mayaman at kilalang tao tila ang kabuuang tag ng presyo ng mabilis na papalapit na koponan ng mga kotse ay madaling magbayad sa kabuuang halaga, gastos ng lahat ng mga kotseng nakapark doon. Kabanata 850. Ang katotohanan na ang gayong kilalang mga panauhin ay darating, ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Sheldon. Nang tuluyang huminto ang mga kotse bago si Sheldon, isang pamilya ng 4 na lumabas sa isa sa mga marangyang sasakyan.
Binubuo sila ng isang may edad na mag-asawa, kanilang anak na lalaki, at kanilang anak na babae. Salamat sa pagdalo sa pagdiriwang ng pamilya Yeoman. Ang sarap, kasama ka namin. Maaari kang maging Chairman Jagger. Sinabi ni Sheldon na manghanang dumating ang gayong kilalang tao. Ang kasiyahan na makilala ka rin. At oo, ako si Brody Jagger. Panipi, isang karangalan. Hindi ka lamang may isang nakamamanghang reputasyon, ngunit ikaw din ang pinakamayaman sa apat na pinakamayamang tao sa Jacksonville. Panipi, labis na balisa si Sheldon ngayon. Paano hindi siya naging ang pinakamayamang tao mula sa Jacksonville ay nakatayo ngayon sa harap niya, ni hindi niya napigilan ang mga kamay niya sa kilig. Dahil ang mga Yeomans ay hindi nagawang pangasiwaan si Chairman Jagger at ang kanyang mga tao bago ito, ang kanyang pagdating ngayon ay tiyak na isang kasiya siyang sorpresa. Bago pa makabangon si Sheldon mula sa kanyang pagkabigla, isa pang pangkat ng mga kotse ang nakita na papasok sa bahay ng pamilya Yeoman. Pagdating, isa pang nasa katanghaliang lalaki ang lumabas mula sa kotse kasama ang kanyang pamilya. Dumbstruck habang nakatingin siya sa lalaking mukhang nasa 50, huminga siya habang sinabi niya, Chairman Yarbury, mabuting Diyos. Narito na rin si Chairman Yarbury mula sa Yan Ken. Hindi ako makapaniwala dito. Panipi, hindi nagtagal bago dumami ang mas maraming maimpluwensyang mga tao, bilang karagdagan sa ilang mga tanyag na tao mula sa ibang mga lalawigan sa Hilagang Kanluran, may mga nagmula rin sa lalawigan ng Tacoma. Sa huli, isang kabuoang 20 labis na kilalang tao ang nagpakita ng kanilang hitsura at lahat sila ay nagdala ng kanilang mga pamilya. Kung hindi pa kinurot ng gusto ni Sheldon ang kanyang hita, hindi siya maniniwala na alinman sa mga ito ang totoong nangyayari. Siya ay matapat na pakiramdam na medyo gone ang ulo ngayon na nasa presensya ng napakaraming magagaling na tao. Pagkalabas dito, agad siyang yumuko bago sinabi, sa ganitong paraan, mangyaring, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin. Hindi kami nandito upang lumahok sa pagdiriwang ng pamilya Yeoman, sabi ni Brody habang pinapayapa ang kanyang bunsong anak na babae. Ha! Pagkatapos, bakit eksakto kayong lahat dito? Tanong ni Sheldon sa isang nagdududa na tono. Narito kami upang ipagdiwang ang kaarawan ni Miss Bea Yeoman. Siyempre, maaari mo ba kaming dalhin sa kanya? Panipi, kaarawan ni Miss Bea. Sagot ni Sheldon, na mangha. Mula kailan siya nakilala ng maraming maimpluwensyang malalaking shot. Hindi naglakas loob si Sheldon na magtanong sa kanila tungkol dito. Kaya't yumuko siya ulit bago sinabi, si Miss Bea ay dapat na kasalukuyang nasa likod ng bahay. Hayaan mo akong akayin ka sa kanya. Panipi, nang ang pangkat ng malalaking pagshot ay pinalamutian si Bea ng kanilang presensya, siya ay naging pantay na natulala tulad ng natitirang mga dating kaklase. Maligayang kaarawan, Miss Bea Yeoman. Ikinagagalak kong makilala ka, sinabi ng ilan sa mga kilalang panauhin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Panipi tuldok. Ha! Ito lang ang nasabi ni Bea sa natigilan niyang estado. Habang si May at ang iba pang mga batang babae ay natigilan din. Hindi nagtagal ay kumalas sila rito. *man it, Bea. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba yon ang Jagger na galing sa Jacksonville? At hindi ba ang mga taong iyon roon ay Tagapangulo Yarbury at ang kanyang pamilya? Panipi, laking gulat nila nang bigla ang pagbago ng mga pangyayari na ganap. Nilang nakalimutan ang lahat tungkol sa mga lalaki mula kanina. Haha, narating namin ang lahat dito upang ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama mo, Miss Yeoman. Hindi mo ba kami tatanggapin? Bakit hindi ka magsimula sa pamamagitan ng pagkuha sa amin ng ilang mga upuan? Sabi ni Brody habang tumatawa ng masigla. Oo, magsasagawa agad ako ng mga pag-aayos para sa mga pwesto, Chairman Jagger. Chairman Yarbury. Panipi, labis na nagulo si Bea at ang butil ng malamig na pawis ay dumadaloy sa noo niya. Kanina pa niya kinakain ang kanyang cake. Nang dumating sila kaya hindi niya alam kung saan magsisimulang mag-ayos. Kung maaari, ikaw ang aming pinakakilalang bisita dito ngayon. Paano ka namin maaaring pahintulutan na mag-enjoy sa likod ng bahay?
Mangyaring payagan akong ihatid ka sa sala. Sabi ni Sheldon, nanginginig ang boses niya. Haha, medyo ayos lang. Kung sabagay, mas maganda dito sa likod bahay. Kumuha lamang sa amin ng isang mesa at ilang mga upuan. Oo, at ilang alak at pinggan din, syempre. At ilang inumin para sa mga bata, magagawa iyan. Panipi, matapos sabihin iyon, inabot ni Brody ang isang napakamahal na mukhang jade bracelet kay Bea bago sabihin, narito ang regalo ko. Sa iyo, Miss Yaleman. Inaasahan kong bibigyan mo ako ng suporta at patnubay na kailangan ko pagdating sa negosyo simula ngayon. Panipi, sa sandaling makita ni Sheldon ang pulse heiress, siya ay labis na nasa sabik. Gayunpaman, nagawa niyang mapanatili ang isang kalmado na harapan. Nang makita na nag-aatubili silang magtungo sa sala, agad niyang inutos ang mga lingkod na naruroon na ilipat ang isang malaking mesa at maraming upuan. Kung gusto nila ng isang piging dito, ibibigay niya sa kanila. Si Bea mismo ay sobrang kinakabahan na hindi niya alam ang gagawin. Nang makita niya iyon, pinakalma ni Sheldon ang kanyang sarili, na pagtanto na lubhang kailangan niya ng tulong. Sa tabi niya, mabilis at maingat siyang nagsimulang tumulong sa kanya sa paglilingkod sa mga panauhin. Hindi kayang bayaran ng pamilya Yaleman ang sinuman mula sa loob ng pangkat na iyon. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.